mag-check tayo ng compressor winding mga master, dahil mag-trip pag mag-start ito. Kaya pala grounded na mga master. Dali na naman, palaban na naman tayo nito mga master. Ayun mga mastero, malapit na talagang mapatid mga mastero. Kaya pala maingay, sirang sira na yung bibuild. Iyan o. Shout out mga master, lalo doon sa nagtatanong. Ang tanong mo master, ano bang kaibahan ng relay, ayan, at saka dito sa magnetocontactor? Ang function nila ang dalawa mga master, parehas lang. Mayroong normally close, mayroong din normally open. Ang kaibahan lang nila mga master, itong relay low current, ibig sabihin mababa lang yung ampere or current na kayang i-handle dito sa contact point ng relay. Samantalang itong magnetic contactor mga master, high current, ibig sabihin mataas yung ampere na kaya niyang i-handle dun sa contact point niya. Makikita natin dun sa physical appearance niya mga master, malaki talaga tong magnetic contactor. Ibig sabihin malaki yung contact point niya, mataas yung current or ampere na kayang i-handle dun sa contact point niya dahil nga malaki. Itong relay, ito siya maliit, ibig sabihin maliit din yung contact point, kaya mababa din yung ampere na kayang i-handle dun sa contact point niya. Okay? So yan lang yung kaibahan ng mga master. Relay, low current, magnetic contactor, high current. Okay? Shout out mga master, lalo doon sa nagtatanong. Ang tanong mo master, ano bang kaibahan ng relay, ayan, at saka dito sa magnetocontactor? Ang function nila ang dalawa mga master, parehas lang. Mayroong normally close, mayroong din normally open. Ang kaibahan lang nila mga master, itong relay low current, ibig sabihin mababa lang yung ampere or current na kayang i-handle dito sa contact point ng relay. Samantalang itong magnetic contactor mga master, high current, ibig sabihin mataas yung ampere na kaya niyang i-handle dun sa contact point niya. Makikita natin dun sa physical appearance niya mga master, malaki talaga tong magnetic contactor. Ibig sabihin malaki yung contact point niya, mataas yung current or ampere na kayang i-handle dun sa contact point niya dahil nga malaki. Itong relay, ito siya maliit, ibig sabihin maliit din yung contact point, kaya mababa din yung ampere na kayang i-handle dun sa contact point niya. Okay? So yan lang yung kaibahan ng mga master. Relay, low current, magnetic contactor, high current. Okay? Weekly cleaning of condenser coil mga master, checking of mechanical at saka electrical control, dahil nga tag-init na ngayon master, para laging kondisyon at saka hindi mag high pressure yung mga unit natin. Okay? So bakit ako nagdagdag ng relay master para dito sa magnetic contactor? Ngayon master, yung PCB kasi natin mga master, mostly ang supply niyan papunta sa magnetic contactor para sa compressor. Ayan, 24 volts. So ngayon for example, tulad nito, bumili yung supervisor ko ng 220 na coil ng magnetic contactor, tulad yan. So hindi natin pwedeng supplyan dito dahil 24 volts lang yung supply galing sa PCB. So ang ginawa ko mga master, nagdagdag lang tayo ng relay. Ito, yung supply galing sa PCB diretso sa relay na 24 volts yung coil. Tapos kumuha tayo ng supply dito sa 220 na power, dinaan lang natin sa normally open contact ng relay. Tapos yung kabila diretso sa magnetic contactor coil para mag-energize yung magnetic contactor na 220 yung coil. So yan yung dahilan master, kaya nagdagdag tayo ng relay para sa magnetic contactor nitong unit, dahil 24 volts yung supply galing dito. Okay? So bakit ako nagdagdag ng relay master para dito sa magnetic contactor? Ngayon master,
Yung PCB kasi natin mga master, mostly ang supply niyan papunta sa magnetic contactor para sa compressor. Ayan, 24 volts. So ngayon, for example, tulad nito, bumili yung supervisor ko ng 220 na coil ng magnetic contactor, tulad yan. So hindi natin pwedeng supplyan dito dahil 24 volts lang yung supply galing sa PCB. So ang ginawa ko mga master, nagdagdag lang tayo ng relay. Ito, yung supply galing sa PCB diretso sa relay na 24 volts yung coil. Tapos kumuha tayo ng supply dito sa 220 na power, dinaan lang natin sa normally open contact ng relay. Tapos yung kabila diretso sa magnetic contactor coil para mag-energize yung magnetic contactor na 220 yung coil. So yan yung dahilan master, kaya nagdagdag tayo ng relay para sa magnetic contactor nitong unit, dahil 24 volts yung supply galing dito. Okay? Ayay, dahil nitong electrical panel board mga master, sa likod natin idaan itong window aircon. Maglilinis lang tayo ngayon, kaso sasakit yung katawan natin sa maling lokasyon ng window aircon. Ang bigat pa to mga master dahil piston type. Maliit pa yung kasama ko na sa atin yung persa. Ang bigat itong mga ganitong compressor. Ayan mga master, oh, piston type. Ito yung technique master, lalo na pag maluwag yung bearing housing ng motor. So ang gagawin natin, center punch natin yung bearing housing paikot mga master, para sisikip yung bearing mga master. Tulad itong ginagawa ko. Tingnan nyo ito mga master, oh. Ayan, oh. So ibig sabihin, sisikip na yung bearing nito mga master, dahil nga may tama na ng center punch. So ayan, oh. Hirap na ipasok. So ganito yung mga ginagawa ko mga master, medyo pag konti lang yung tama ng bearing housing. So tulad itong isa din, oh. So sobrang luwag na rin. So center punch din natin to para higpit. Pwede nating ganito mga master kapag konti lang yung tama ng bearing housing. Kapag sobrang laki na talaga or sobrang luwag na yung housing, kailangan na talaga nating ipa-machine shop para mapabonohan. Okay? So tulad nito mga master, dahil manipis pa, kaya pa itong i-center punch. Ayan mga master, oh. Sikip na. So ayan, okay na to mga master. Dahil masipag ka, ayan mga master, oh. Siya nang nakatapos. Kunti na lang. Na, magkulukoy, oh. Pinatong lang yung window AC sa bollard. Bibigat din naman kasi. Baka malaglag yan. Malaking trabaho pa yung gagawin natin. Bislinis lang tayo ngayong araw. Init. Sakit sa katawan mga master. Ang mapala natin pag ganito pa naman yung mga compressor na lilinisin natin, oh. Piston type, 3 pirasong unit. Ang bigat. Kaya kailangan tulong-tulong mga master. Ayan, oh. 4 na tao para hati yung bigat. Walang screw, ang bilis lang baklasin mga master. So ito yung gagawin natin ngayon. Magpalit tayo ng bearing nitong indoor fan motor para sa LG dual inverter. Maingay siya mga master habang gumagana. Siguro nadari din yung bearing dahil nga nasira yung blower wheel. Kaya ito, baklasin natin. Ang base na ito tanggalin mga master, oh. Walang screw. So saglit lang natin matanggal yung pinaka rotor niya. So ayan, oh. Ang size ng bearing niya mga master, 608Z. Maliit lang siya mga master. Ang gandahan nito mga master, saglit lang natin mapalitan dahil walang ka-screw. Nakaipit lang siya mga master. Maingay siya mga master habang gumagana. Kaya minabuti na rin natin isabay habang mapapalit tayo ng blower wheel. So saglit lang naman ito mapalitan at saka mura lang itong bearing mga master. Nasa 10 to 15 real lang ang isa. Dahil maliit nga lang to, eh. So yun, patapos na tayo mga master. Saglit lang, makaipit lang kasi itong
plate dito sa gilid, yun lang yung pinaka lock nya. Tapos mayroon pa siyang plastic bushing saka rubber bushing sa kabila. Ayan, tapos ang mga master, okay na. Napalitan natin ng bagong bearing. Ayan o, ayos. Ayun o, ang hirap ng lokasyon ng indoor unit mga master. Pag magka-problema talaga, tulad ngayon na nag-trouble tayo, hirap. Lalo na pag tutulo ng tubig to, patay. Master, yung housing. ها؟ بعدين بعيد ممكن 38 كمان. بيرنج كبير يا ماليس عندك. هم داخل هذا كده. ماليزا روم معلم روم. ممكن نروح سوا. Akil. لا يا عم اكلي خلوه. May saman. ايش يبغى فيه ما Muskil na eh.
master, share ko lang sa inyo mga master kung bakit ako nagdagdag ng extra na time delay para dito sa unit na 40TR train package aircon, tatlong compressor. So itong timer nito mga master para to sa isang compressor na naka-series, dahil naka-series yung dalawang compressor mga master. So ibig sabihin mga master, pag mag-energize yung compressor number 2, yung naka-series na dalawa na yan, yung supply dito, so sabay silang dalawa mag-energize itong magnetic contactor na to at saka ito. So para hindi mapuwersa or hindi mabigla yung circuit breaker natin, ginawa ko, nagdagdag ako ng extra na time delay para meron siyang delay ng konti, 3 minutes bago, delay ng konti 3 minutes, depende sa setting mo. Yung di sa akin mga master, nilagay ko sa 8 para hindi mabigla yung breaker natin, circuit breaker, dahil pag magsabay yung dalawang compressor na yan, ang lakas ng current or ampere ng starting time, at saka especially mga master, ang lakas ng vibration ng dalawang compressor na yan naka-series. Ito lang, pag magsabay yung dalawa na yan, ang lakas ng impact, lakas ng vibrate. Kaya ginawa ko, nagdagdag ako ng time delay para ma-delay siya ng konti, hindi sila magsabay, para mabawasan yung vibration at saka yung impact ng lakas ng current or ampere ng starting ng dalawang compressor. Okay? Dahil dito mga master, sabayan silang dalawa mag-energize yung signal galing sa PCB. So yun lang mga master, dinagdag ko lang sa inyo, sinare ko lang sa inyo para meron kayong konting idea, para mabawasan yung vibration ng dalawang compressor habang gumagana o pag start nila, at saka yung impact ng taas na starting current pag magsabay yung dalawang compressor mag-start. Okay? Ayan yung mga technique mga master. Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. So ano bang kaibahan ng magnetic contactor at saka relay? Tulad nito mga master, at saka itong magnetic contactor. So ang kaibahan ng mga master, yung current or yung kaibahan lamang. So yung kaibahan lang nila mga master, yung current or yung ampere na kaya lang i-handle. Ito siya master, single type lang to, pero meron tayong ganito, meron din tayong glass type na relay na parehas lang yun ng function ng magnetic contactor. Merong INSO, merong NO at saka NC. Ibig sabihin, normally closed at saka normally open. Ibig sabihin, parehas lang sila ng function, normally closed, normally open, meron sila. Ang kaibahan lang nila mga master, low current itong relay, yung magnetic contactor, high current. Ibig sabihin, mataas yung current na kaya niyang i-handle, habang itong relay, mababa lang yung current na kaya lang i-handle. Okay? Parehas lang sila ng function mga master. Merong normally closed, merong normally open. Okay? Low current lang yung kaya lang i-handle sa contact point niya, high current yung magnetic contactor. Okay? So lang yung kaibahan ng mga master. Thank you. Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. So ano bang kaibahan ng magnetic contactor? Yan sila. At saka itong relay. Pero itong relay na itong mga master, single type lang to. Meron din tayong glass type na merong normally closed, normally open. Ito kasi siya, isa lang. So meron tayong, at saka itong relay. Ngayon mga master, ang kaibahan nila, yung current lang na kaya nilang i-handle. Dahil ito kasi mga master, low current, ibig sabihin mababa lang yung current na kaya nilang i-handle sa contact point niya. Habang itong magnetic contactor, high current, ibig sabihin mataas na current yung kaya niyang i-handle sa contact point niya. Pero yung function niya mga master, parehas lang sila. Merong normally closed, meron din normally open.
Yung kaibahan lang mga master, low current itong relay, high current itong magnetic contactor. Okay? So yan lang yung kaibahan ng mga master. Thank you. So ang kaibahan ng mga master, ganito yan. Shoutout mga master, lalo sa nagtatanong, ano bang kaibahan ng magnetic contactor tulad nito at saka itong relay? So ang kaibahan ng mga master, yung relay low current, ibig sabihin low current lang yung or ampere lang yung kaya niyang i-handle sa contact point niya. Habang itong magnetic contactor high current, ibig sabihin mataas yung current or ampere na kaya niyang i-handle sa contact point niya. Pero yung function niya mga master, parehas lang sila. Meron din silang normally close, normally open, pero yung capacity na ampere na, yung capacity or yung current or ampere na kaya niyang i-handle sa magnetic contact, sa contact point nila, yun lang yung kaibahan. Mababa lang tong current na kaya niyang i-handle, ito mataas. Kaya mostly na ginagamit ito sila mga master sa signal or sa mga control. Ito naman sa power supply ng compressor at saka motor. Okay? So salamat master at ingat tayo lagi sa ating araw-araw na trabaho. Okay? So salamat mga master at ingat kayo lagi sa araw-araw na trabaho. Shoutout mga master. Sa mga master, bakit kailangan natin gumamit ng relay tulad nito? Para nito sa mga magnetic contactor. So mostly mga master, tulad nito, bakit ako naglagay ng relay? Yung supply kasi na to energize our magnetic contactor para sa compressor, mostly ginagamit mga master, mostly ang supply natin mga master 24 volts galing dito sa PCB, itong apat na wire na yan. So ngayon, for example, itong magnetic contactor na yan mga master, at saka ito 220 yung coil niya. So hindi kailangan 220 yung magnetic contactor coil nila. So ibig sabihin 24 yung dito, hindi sila match, hindi sila pwede. So 24 yung supply dito or signal dito, so hindi pwede, hindi mag-energize yung magnetic contactor natin. Kaya gumamit tayo ng relay dito. Yung signal na galing sa PCB, dito natin sa relay binigay. Tapos yung normally open ng relay, kumuha tayo ng 220 dito, dinaan natin dito sa relay, sa normally open, saka natin pinapunta doon sa magnetic contactor. Para ma-energize or para magamit na o para ma-energize yung relay, yung magnetic contactor, gamit itong relay dahil nga yung supply galing sa PCB 24 volts. Okay, so yun ang technique mga master. Pag wala tayong magnetic contactor na 24, gamitan lang natin na relay na 24 yung magnetic, yung coil. Okay, shoutout mga master. Bakit tayo naglalagay ng relay or magdagdag ng relay tulad nito para sa mga magnetic contactor? Dahil mga master, yung supply ng PCB papunta sa magnetic contactor mostly 24 volts para mag-energize yung compressor tulad nito. Ayan o. Ngayon, for example, tulad nito mga master, yung nabili ng supervisor ko na magnetic contactor is 220 volt AC yung coil niya. So ang ginawa lang natin master, nagdagdag tayo lang. So ang ginawa ko mga master, nagdagdag ako ng relay na 24 volts yung coil. Yung supply na galing doon, dito ko pinapunta sa relay, sa coil. Tapos yung normally close, tapos yung normally open ng relay, tapos yung normally open ng relay contact, tapos yung normally open na contact sa relay, kumuha lang ako ng supply dito, dinaan ko dito, saka ito diretso din sa magnetic contactor para magamit natin yung
para ma-energize natin yung magnetic contactor na 220 yung coil niya. Okay? Gumamit lang tayo ng relay para ma-drive yung contactor. So, ganun lang yung technique mga master. Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong, ano bang kaibahan ng relay tulad nito at saka itong magnetic contactor? So ngayon mga master, ang kaibahan nila, yung relay low current, ibig sabihin mababa lang na ampere yung kaya niyang i-handle sa contact point niya. Habang itong magnetic contactor high current, ibig sabihin mataas yung ampere na kaya niyang i-handle sa magnetic contactor contact point. So ibig sabihin mga master, yung function nila mga master parehas lang. Merong normally open, merong normally open, meron ding normally close. So yung main na kaibahan nila mga master, low current, mababa lang yung ampere na kaya niyang handle. Itong magnetic contactor high current, ibig sabihin mataas na ampere or current yung kayang i-handle sa magnetic contactor contact point. Okay? Parehas lang sila. Low current lang yung kayang i-handle. Okay? So yan lang yung pinaka kaibahan nila. Okay? So yan lang yung kaibahan nila mga master. Low current, relay, magnetic contactor, high current. Okay? So bakit ako nagdagdag ng relay master para dito sa magnetic contactor? Ngayon master, yung PCB kasi natin mga master, mostly ang supply niyan papunta sa magnetic contactor para sa compressor. Ayan, 24 volts. So ngayon, for example, tulad nito, bumili yung supervisor ko ng 220 magnetic contactor coil. Yan, 220 na coil ng magnetic contactor tulad yan. So hindi natin pwedeng supplyan dito dahil 24 volts lang yung supply galing sa PCB. So ang ginawa ko mga master, nagdagdag lang tayo ng relay. Ito, yung supply galing sa PCB diretso sa relay na 24 volts yung coil. Tapos kumuha tayo ng supply dito sa 220 na power. Dinaan lang natin dito sa normally open ng relay contact. Dinaan lang natin sa normally open contact ng relay. Tapos yung kabila diretso sa magnetic contactor coil. Okay, para magamit natin or para mag-energize yung magnetic contactor na 220 yung coil. So ganun lang yung dahilan. So yan yung dahilan mga master kaya nagdagdag tayo ng relay na low current para sa magnetic contactor nitong unit. Dahil 24 volts yung supply galing dito. Okay? For TTR train package aircon, 3 compressor mga master. Ayan o. Package air conditioner.
sweldo ni Papa ma ati ug loloy. Apo siya pag-abot. Bayad pa ko sa akong gibaylo ma. But na sweldo. Mingaw mo si Papa ninyo ma ati ug loloy. Lamin tag ina niya ang sweldo niya na atas Papa nyo diha kanunay. Prera ta kanunay ha. Shoutout mga master. So ito yung share ko lang sa inyo mga master. Dahil nga nagka-problema yung PCB natin or may problema yung built-in or built-in PCB nya dito sa loob. Shoutout mga master. So ito yung share ko sa inyo mga master, lalo na sa mga baguhan dito sa HPC field. So may problema yung PCB natin mga master. Ka-problema yung PCB. Ayaw mag-energize yung compressor number 1. So minsan mag-energize siya, tapos minsan hindi. So ngayon, nag-check tayo mga master, yung supply talaga galing dito sa PCB ang on and off. So ang ginawa ko mga master para mapagana yung compressor number 1 habang nag-aantay tayo ng bagong PCB, kumuha tayo ng master, nagdagdag tayo ng isang timer at saka dalawang relay. Ayan. So kung paano ko ginawa ng master, ganito. Kumuha ko ng supply na 24 volts sa galing PCB sa compressor number 2. Ito yun siya. So yung isang linya, ito siya, diretso na sa line 1 ng relay. E1 ng diretso na sa E1 ng relay. Ito siya. Tapos yung ito ng relay, ito siya, dumaan mo na dito sa timer. Tapos yung isang line ng 24, ito siya, dinaan ko muna sa safety device ng compressor. Ito yun sila, connection natin. Low pressure switch, high pressure switch,
overload ng thermal protection ng compressor at saka overload ng circuit breaker bago diretso dito sa time delay. So sinit natin ng 5 minutes bago siya magbigay ng delay time, bago siya mag-delay ng signal para mag-energize yung compressor number 1. So ibig sabihin, pag mag-energize yung compressor number 2, hindi sila sabay dahil nitong time delay. So after 5 minutes saka siya mag-energize. Okay? So yung supply niya master na on off galing do sa PCB, nilagyan ko lang din ng relay. Ito siya para hindi mag-error. Okay? So kumuha lang tayo ng supply dito sa signal sa compressor number 2. Nilagyan lang natin ng timer. Sineres natin sa lahat ng mga safety device ng compressor number 1 para safety din siya. Okay? So yan yung binigay ko. So yan yung ginawa ko mga master habang nag-aantay tayo ng bagong PCB. Para dun sa mga baguhan, meron din kayong idea kung paano magpa-energize ng isang compressor habang sira yung PCB, nag-aantay pa rin tayo ng bagong PCB. Okay? Ayan. Shoutout mga master. Ito yung tuturo ko sa inyo para dun sa mga baguhan ng mga HVAC technician. So ito siya master, may problema yung PCB niya. On and off yung signal galing sa relay ng PCB para mag-energize yung compressor number 1. So ang ginawa ko mga master para mapa-energize yung compressor number 1 habang nag-aantay tayo ng pamalit na bagong PCB, kumuha tayo ng 24 volts galing dito sa signal number 2, signal ng compressor number 2. So ito yon. So itong E1 diretso na dun sa relay ng relay ng. So ang ginawa ko mga master, nagdagdag lang ko ng isang timer, dalawang relay. So ngayon, yung 24 volts na pinuha ko master para mag-energize yung compressor number 1, ito yun siya. Dito tayo sa signal galing sa PCB na para dito sa compressor number 2. So yung isang linya, line 1 or E1, ito yun siya, diretso dun sa E1 ng relay para dito. Tapos yung ito siya, dinaan muna natin sa mga safety device ng compressor number 1. Low pressure switch, high pressure switch, thermal protector ng compressor at saka overload protector ng circuit breaker. Tapos saka natin dinaan dito sa timer. 5 minutes bago siya magbigay ng signal papunta dito sa E1 ng compressor, E1 ng relay. Tsaka mag-energize yung relay, mag-energize yung magnetic contactor ng compressor number 1. Okay? So yan yung ginawa ko mga master para magpa-energize yung compressor number 1 habang nag-aantay pa tayo ng bagong PCB. Okay? Shoutout mga master, lalo na sa mga baguhan. So ito yung ginawa ko mga master dahil sira yung PCB natin. On and off yung signal ng relay dito sa PCB para magpa-energize ng compressor number 1. So ang ginawa ko mga master, nagdagdag lang tayo ng isang timer at saka isang relay. Yung connection niya mga master, ganito yan. Kumuha tayo ng 24 volts galing dito sa supply ng para sa compressor number 2 or contactor number 2. Yung E1, ito, diretso dito sa E1 ng relay. Yung ito, dinaan mo natin sa safety device ng compressor. Low pressure switch, high pressure switch, overload protector ng compressor, overload protector ng thermal protector ng compressor, overload protector ng circuit breaker. Tapos tsaka natin dinaan sa time delay. 5 minutes bago siya magbigay ng signal para sa relay. So pag mag-energize yung relay, mag-energize itong compressor number 1 or contactor number 1 para mag-energize yung compressor. So yan yung ginawa ko mga master habang nag-aantay tayo ng pamalit na bagong PCB para mag-energize pa rin yung isang compressor. Okay? So yan yung tip ko sa inyo mga master, lalo na sa mga baguhan ng HVAC technician. Okay? Mamaya-maya gagana na rin yan. Shoutout mga master, lalo na sa mga baguhan ng HVAC technician.
So may problema tayo dito mga master. Shoutout mga master, lalo na sa mga baguhan na HVAC technician. So ito yung tuturo ko sa inyo mga master. Sira yung PCB natin mga master. Sira yung relay para sa compressor number 1. On and off yung signal niya mga master. So ang ginawa ko mga master, habang nag-aantay pa tayo ng bagong PCB, nagdagdag lang tayo ng isang timer at saka isang relay para mapa-energize natin yung compressor number 1. So yung connection niya mga master, ganito yan. E1, kumuha tayo dito sa signal para sa compressor number 2. So ito yun. So nag-connect lang tayo ng wire papunta sa E1 ng relay. Yung ito yun siya. Dinaan lang natin to siya sa high pressure switch, low pressure switch, thermal protector ng compressor, at saka overload protector ng circuit breaker. Tsaka natin dinaan sa time delay. 5 minutes bago siya magbigay ng signal para magpa-energize yung relay na yan, para mag-energize itong compressor number 1. So yan. So yan yung magana na mga master. Yan, gumagana na mga master yung ginawa natin. Okay, so mamaya maya 5 minutes mga master, gagana rin yan yung compressor number 1. Pero kung gusto nyo mabilis, para ma-check natin, i-adjust natin yung time, adjust natin yung timer. So yan o, diba? Balik lang natin sa 5 minutes para mag-energize pa rin yung compressor number 1 mga master. So yan yung ginawa ko mga master habang nag-aantay pa ako ng pamalit na bagong PCB. Temporary lang yan mga master. So sira yung relay nito sa PCB mga master, kaya minsan on and off baka yung contact point nya. So para sigurado, yan yung connection na ginawa ko. So yan, gumana na yung dalawang compressor mga master. Okay? Shoutout mga master, lalo na sa mga baguhan na HVAC technician. So ito yung isi-share ko sa inyo mga master. May problema. Shoutout mga master, lalo na sa mga baguhang HVAC technician. So ito yung tuturo ko sa inyo mga master. May problema yung PCB ng shoutout mga master, lalo na sa mga baguhang HVAC technician. So ito yung share ko sa inyo mga master. May problema yung PCB ng isang Paco aircon ko. So on and off yung bigay ng signal ng relay para mapa-energize yung compressor number 1. Ito siya, yung compressor. So ang ginawa ko mga master, ginawa kong paraan mga master, habang nag-aantay pa ako ng bagong PCB para mapa-energize yung compressor number 1, nagdagdag lang ako mga master ng isang time delay at saka isang relay. So yung connection niya mga master, kumuha lang ako ng 24 volts dito sa signal para dito sa compressor number 1 or compressor number 2 or contactor number 2. So ito yun. Yung E1, nag-jumper lang tayo papunta sa E1 ng relay. Tapos yung ito siyang blue, dinaan ko to siya mga master ng safety device ng compressor. Low pressure switch, high pressure switch, at saka thermal protection ng compressor, at saka dito sa thermal overload protector ng circuit breaker, at saka dinaan dito sa time delay. 5 minutes, saka siya magbigay ng signal sa ito ng relay para mag-energize yung relay. Tapos yung relay naman, yung overload, tapos yung relay naman mga master, tapos kumuha tayo ng supply galing dito at 24 volts, dinaan lang din natin yung isang linya sa normally open ng relay para mag-energize yung
contactor number 1 para sa compressor number 1. So yan mga master, gagagana lang. Ayan o. So yan yung temporary na ginawa ko mga master. Pwede natin paganahin yung isang compressor gamit lang itong time delay at saka relay. Kukuha lang tayo ng 24 volts galing sa signal sa compressor number 2. Ito yun siya. Okay? So ayan. Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. So, ang tanong mo master, ano bang kaibahan ng relay at saka magnetic contactor? Ito siya, relay sa magnetic contactor. So, ang function niya mga master, parehas lang. Nagkaiba lang sila sa mga master sa shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. So, ang tanong mo mga master, ano bang kaibahan ng relay? Ito siya. At saka magnetic contactor. Kaibahan lang mga master. Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. So ang tanong mo mga master, shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. Ang tanong mo master, ano bang kaibahan ng relay? Ito siya. Yan sila. At saka itong magnetic contactor. So ang kaibahan ng mga master, itong relay low current, ibig sabihin low ampere or current lang yung kaya lang i-handle dun sa contact point niya. Itong magnetic contactor mga master, high current, ibig sabihin mataas na ampere or current na kayang i-handle dun sa contact point niya. Dahil shoutout mga master, lalo na dun sa nagtatanong. Shoutout sa'yo. Tanong mo master, ano bang kaibahan ng relay? Ito siya. Yan siya. At saka itong magnetic contactor. Ang kaibahan lang mga master, low current yung relay. Ito siya. Ibig sabihin, low ampere or current lang yung kaya niyang i-handle sa contact point niya. Itong magnetic contactor mga master, high current. Ibig sabihin, mataas na current or ampere na kayang i-handle dun sa contact point niya. So ngayon, yung function niya mga master parehas lang. Meron din silang normally close, meron din silang normally open. Doon lang yun sila nagkaiba. Mababa lang yung ampere na kaya niyang i-handle or pwede niyang madadaan dun, pwede niyang kaya niyang i-handle dun sa contact point na dadaan dun sa or kaya niyang i-handle dun sa contact point niya. Dito naman mataas yung ampere dahil malalaki yung plate na ginagamit niya. Shoutout mga master, lalo na dun sa shoutout mga master, lalo na dun sa nagtatanong. Shoutout sa'yo. So ang tanong mo mga master, shoutout mga master, lalo na dun sa nagtatanong. Ang tanong mo master, ano ba ang kaibahan ng relay? Ito siya. Ayan. At saka itong magnetic contactor. Ang kaibahan ng mga master, low current yung relay. Ibig sabihin, low ampere or low current lang yung kayang i-handle na dadaan dun sa contact point niya. Samantala, itong magnetic contactor mga master, high current. Ibig sabihin, mataas yung current or ampere na kayang i-handle na dadaan dun sa contact point niya. Dahil nga, makita naman natin na malaki itong magnetic contactor. Saka yung relay, maliit. Ibig sabihin, maliit yung contact point na ginagamit nila. Ito siyang malaki, ibig sabihin malaki yung contact point. Ibig sabihin, mataas yung current or ampere na kaya i-handle ng contact point niya. Okay? Ibig sabihin mga master, hindi mo kayang padaanin yung 50 ampere dito sa contact point niya. Susunog yan. Habang ito naman siya, kaya dahil malalaki yung plate niya. So, ibig sabihin, yung current na kayang i-handle lang ng dalawang so, ibig sabihin, shoutout mga master, lalo na dun sa nagtatanong. Shoutout sa'yo. So, ang tanong mo master, ano bang kaibahan ng relay? Ito siya. At saka, ito, dito sa magnetic contactor. So, ang function nila mga master, parehas lang. Meron silang
normally close, meron ding normally open. So ang main na kaibahan ng mga master, yung relay, ito siya low current. Ibig sabihin, mababa lang yung ampere na kayang i-handle dun sa contact point niya. Samantala itong magnetic contactor mga master, high current. Ibig sabihin, mataas yung current na kayang i-handle dun sa contact point niya. Dahil makikita naman natin mga master maliit siya, malaki ito. Ibig sabihin, malaki yung contact point na ginagamit dito. Ito siya maliit, ibig sabihin maliit. Kaya mababa lang yung kayang i-handle o kaya na ma-handle niya na dadaan na ampere dun sa contact point niya. Okay? Parehas lang sila ng function. Merong normally close, meron ding normally open. Kaibahan lang nila, mababa lang yung current na kayang i-handle dun sa contact point nito. Ito siya, mataas na current na mataas na current na kayang i-handle dun sa contact point niya. Okay? Thank you. Okay? Thank you. So yan. Okay? So yan lang yung kaibahan niya mga master. Thank you. Shoutout mga master, lalo na dun sa nagtatanong. Shoutout sa'yo. Tanong mo master, ano bang kaibahan ng relay? Ito siya. At saka itong magnetic contactor. Function nilang dalawa mga master, parehas lang. Merong normally close, meron ding normally open. Ang kaibahan lang ng mga master, ang kaibahan lang nila mga master, itong relay low current. Ibig sabihin, mababa lang yung ampere or current na kayang i-handle dun sa contact point niya. Samantalang itong magnetic contactor mga master, high current. Ibig sabihin, mataas yung current or ampere na kayang i-handle dun sa contact point niya. Makikita naman natin dun sa physical na appearance nila mga master. Maliit itong relay, malaki ito. Ibig sabihin, maliit din yung contact point niya, maliit din yung mababa din yung ampere na kayang i-handle. Ito siya mga master, malaki. Ibig sabihin, malaki din yung contact point niya. Ibig sabihin, mataas din yung ampere or current na kayang i-handle dun sa contact point niya. Okay? So yan lang yung kaibahan niya mga master. Low current at saka high current yung kayang i-handle niya. Okay? Shoutout mga master, lalo na dun sa nagtatanong. Ang tanong mo master, ano bang kaibahan ng relay? Ayan. At saka dito sa magnetic contactor. Ang function nila man dalawa mga master, parehas lang. Merong normally close, merong ding normally open. Ang kaibahan lang nila mga master, itong relay low current. Ibig sabihin, mababa lang yung low. Ibig sabihin, mababa lang yung ampere or current na kayang i-handle dito sa contact point ng relay. Samantalang itong magnetic contactor mga master, high current. Ibig sabihin, mataas yung ampere na kaya niyang i-handle dun sa contact point niya. Makikita natin dun sa physical appearance niya mga master, malaki talaga tong magnetic contactor. Ibig sabihin, malaki yung contact point niya, mataas yung current or ampere na kayang i-handle dun sa contact point niya dahil nga malaki. Itong relay, ito siya, maliit, ibig sabihin maliit din yung contact point, kaya mababa din yung ampere na kayang i-handle dun sa contact point niya. Okay? So yan lang yung kaibahan ng mga master. Relay, low current, magnetic contactor, high current. Okay? Shoutout mga master, 20TR, dalawang kompresor, scroll type kompresor, Paco aircon.
Rakit. Rakit cover. Cover.
1 up. Body yung filter dryer 3.8. Size ng filter dryer 7.8 suction nya, tapos 1 half yung recharge, 3.8 yung filter dryer. EK083 ang size ng filter dryer. Ayan yung palitan natin. Isang elbow, dalawang elbow din ng 1 half. Okay, bangkar. One half 7.8. ये काट ले Uli na mga master. Let's alatul change. What change, Manu? Balwat yo tada. Circuit 22, final 21, 24. Alatul change bareng karabal. Guys, 26. एक मिनट ada yes brand Burn. hah yes ni brand Think group. Ship is brand Ada think group. Think green. hah Ada B aywa 416A. for faith Ada zero. Super. Ayo, plus. balbacot laki pada arbatas. Alatul change. Kalas on off bas. Why become sometime hard, sometime cool? Balbacot na. Universal. Yes, ada lock. Mag-check tayo ng compressor winding mga master dahil mag-trip pag mag-start ito. Kaya pala grounded na mga master. Dali na naman, palaban na naman tayo nito mga master.